lang. Ano ba? Pasok na tayo! Sa Land of Dawn again, this is a best of 3 series. TLPH versus RRQ Hoshi. Both teams debuting a new gold laner. Si Yuk TZ na sa mga hindi nakakaalam, isa sa mga standouts sa amateur scene pati na rin sa pagpasok sa MDL. Siya naman ngayon ang magiging gold laner ng TLPH. And for RRQ Hoshi, si veteran Skylar will sit down po muna and si Toy ang maglalaro bilang gold laner nila. Oo, tingnan natin kung kaya mo paglaruan ni Yuk TZ ang gold laner ng RRQ Hoshi. So far, so good. Tahimik ang ating game. Wala masyadong bakbakan. 50 seconds pa lang naman. Usually kapag may Indonesian team kang kalaban, 30 seconds pa lang may nagsusundo ka na sa mid. Pero this time, medyo tahimik ang ating mga teams. Dahil syempre, kuha lang muna ng mga XP, kuha ng farm. Pero maganda ang ikot dito ng TLPH. Di may invadan dito si Carteezy and as well, nakokontrol nila yung posisyon ng Alpha at pati na rin ng Tigreal. Ang ganda ng bagong skin ng Harit. Ngayon ko lang napansin. Di ko nakita kung ganyan yung skin na ginagamit kanina eh. Pero, o nga no, medyo tahimik compared sa mga na-witness nating games. 3 series kanina. Medyo tahimik ang Land of Dawn sa early game. Yung kay Killua, no? Ganda nung effects. Oo. Meron bang may dayas dyan? Alam ko si Burrito meron eh. Guys, sa mga legit to may pamasko kasi si Burrito. Siyempre, kaka-New Year lang, kaka-holiday lang. Marami yan, boss. Marami Mamimigay daw siya. Basta ang code ay Burrito pahingi ng skin. Message na kayo. Promise, legit yun, legit. Yep. Kaya kung sa inyo, bilisan nyo na. Kasi minsan lang yan. Minsan lang yan. Si Idok baka mabigyan siya rito. Wala pa naman si Carteezy, hindi pa naka-ready yung kanyang rectifying beats. Pero Turtle is gonna be up. It is gonna be a rush mula sa RRQ Hoshi. Mukhang bibilis nila ito kasi alam nila walang joy dito. Pero kumasa na ng electrifying beats dito si Carteezy na makakuha. It is still Sutsujin getting that Turtle from Team Liquid Philippines. And sinong unang mamamatay? Unang tutumba rito si Sanford. Actually si Dairen yung unang tumubas. Sumunod dito. Sino ba talaga? Lumabas yung... Si Dairen, alam ko si Sanford una eh. Sumunod lang si Dairen. Okay. Pero, nakakuha ng first blood dito ang RRQ. Pero typical typical TLPH style. We bait out the objective. Kasi hindi naman yun yung goal namin makuha. Goal namin makuha kills. Fortunately, nakakuha sila ng isa pero parang may nakuha nga din dito ang RRQ dahil tutumba na etong si JP. So far, so good. A strong start for RRQ Hoshi. Yeah, 2 kills already para sa kanila. And magkaka-momentum yung Alpha, lalo pat involved siya sa 2 kill na yon. So far, in terms of momentum, hindi pa naman ganun ka-OA yung lamang dito ng RRQ Hoshi. It's just that mas open sa kanila yung mapa. Carteezy in the middle lane. Ginamit yung kanyang electrifying beats just to kill the green camp on the top side. Actually, hindi siya nag-full commit dito kay Rins. Ang worry mo dito for TLPH is sabihin na natin pasukin ni Carteezy yung backliners dito ng RRQ Hoshi. May Tigreal kasi. So hindi ganun ka threatening yung joy ng TLPH, especially if you're RRQ Hoshi. Sa perspective nila parang medyo madali labanan yung joy dito ni Carteezy. And for TLPH naman, ang kailangan nilang gawin dito is i-make sure nila na yung attention ay wala dito kay Yuk TZ. Kaso medyo magiging mahirap yun kasi kalat-kalat din yung heroes ng RRQ. Meron kang Harit, meron kang Maxillion, as well as the Alpha plus the Phobius. I actually like the draft of RRQ Hoshi better, lalo nung natanggal yung Eve. Pero syempre, ano pa rin yan? It comes down to execution for both teams. Mas medyo madali i-execute yung lineup dito ng RRQ Hoshi. Oh, actually name of the game for this whole day, execution eh. May mga times na lugi in theory when it comes to the matchup pero napupull off pa rin, depende talaga sa execution. And speaking of getting the attention, siguro pag nagkaroon ng mga neutral objective fights like this, ang magiging standout for TLPH si Sanford talaga kasi manggugulo siya as much as possible. JP kinasa na kayong Glorious Pathway at parang may nahuli nga sila dito. Kaso ang problema, yung Frigid Glacier ni Sanji tumama pero makuha pa rin ni Sutsujin yung Turtle. Pero kapalit naman ang kanyang buhay. Here comes the clash though at makakakuha pa sila ng kill. Sutsujin for Sanji. Okay, medyo mabigat yung nangyari na yun for TLPH. Nakuha na naman ni Sutsujin yung pagong. Ibig doon napatay yung Alpha. Still a very much good trade coming out from RRQ dahil nakakuha pa sila ng bonus skill and involved pa yung Harit doon. In TLPH, I think ang plano na lang talaga nila dito is to scale up towards that late game. Pero pagdating ng mid game, nakakatakot din yung spike dito ng isang Harit as well as the Alpha. Tapos consider mo pa na scaling din naman yung Harit tapos meron ka pang Sicilian
na kailangan intindihin dito for TLPH. So every single objective, yung mga mini objective, yung mga neutral objective na ipapanalo dito ng RRQ, that's not gonna be good for TLPH. I agree. Tsaka yung pag dumating sa point na alam na nga ng TLPH na yung win condition ng RRQ could be the Sicilian. Kahit kayang pasukan ni Carl TZ, babalik sa babalik sa point mo na si Idok na Katigreal eh. Yep. So hindi magiging madali nga pasukin ni Carl TZ yung Sicilian at any given moment. Pero again, when it comes to macro din naman, nandyan si Yuk TZ with the Moskov that they could utilize. Especially pagdating na ng mga Lord. Pwedeng create ng slow pushes sa opposite lane ng Lord. Then eventually sumama as long as tumama yung Spear of Destruction. Wala pa naman masyadong lead na na-establish ang RRQ Hoshi dito. Pero again, they've gotten 2 turtles para sa RRQ. Yeah, actually lamang sa farm dito si Carl TZ. That equalizes yung gold difference ng dalawang gold laner. Kasi lamang si Toy dito, I think 400 or more, a bit more gold over the Moskov. Pero ang kailangan kasi natin isipin dito, no, hindi lang yung alpha eh. Yung scaling prowess din ng isang Sicilian na medyo mahirap din abutin if you're TLPH. Siguro, ang way na lang dito is if maganda yung latag ng Glorious Pathway. Pero nandyan yung implosion mula kay Idok dito, tatamaan yung dalawa. And may follow-up pa mula dito sa RRQ Hoshi with the Bat's Impact as well as Sandwich Skull. Tutuba na nga yung Aurora dito ni Sanji, and si Idok ay mapapabagsak din naman. Pero si JP will also fold as 3 members on the side of TLPH on the back of an amazing implosion mula kay Idok. Siya na yung naging sacrifice pero constantly tuloy-tuloy yung pagkuha ng objective dito ng RRQ Hoshi. Hindi pa nga tumama doon yung Spear of Destruction ni Yuk TZ. So ngayon, RRQ Hoshi, ang ganda na naman ng setup na nagmula kay Idok pero parang kailangan nilang parusahan. Ito si Dyren. Carl TZ is gonna get a kill. Ang ganda ng stun coming in from Sanji pero hindi papasukan ng TLPH. So kahit papaano, nakakahanap pa rin naman ng trade yung TLPH, capitalizing on the mistakes of RRQ Hoshi. Pero ang problema, kung tuloy-tuloy yung mga setup na manggagaling sa Tigreal ni Idok, talagang mahihirapan itong TLPH ngayon. Look at that. Grabe yung pagkasa ng skills Masabi ko lang, implosion, after ng implosion, kinasa yung Spear of Alpha, saka kinasa yung Sacred Hammer, nilayo doon sa Glorious Pathway, and all throughout si Rins. Tignan mo yung itsura ni Rins. Walang nakapansin kung nasan si Rins. Medyo mukhang disconnect pa nga yung nangyari, pero nag-sync naman pag at the end of the day na-extend yung stun ng implosion kasi nandoon yung Spear of the Alpha, and then tinulak papunta doon kay Sicilian. And yun yung isang problema again ng TLPH, no? Binanggit mo na pag tinignan mo yung itsura ni Rins, as long as nauon dito yung RRQ Hoshi, madali lang yung buhay ng Sicilian. So kahit yung Moskov mamaya kailangan niya mag-ingat. Kasi Idok dito, implosion once again! Mula dito kay Tigreal pero lumalabang pa ang TLPH dito. Aurora with the Frigid Glacier pero tutumba na nga si JP. Dyren on the backside. Carl! With the jumps onto the heroes on the backline of TLPH. And Scar dito hindi siya tutumba pero muntik pa nga. Dyren also falls down. Nandoon yung trade pero Rins with the flicker. Grabe! Flicker Sicilian para mapatay yung Aurora. And Susujin with the follow-up. 2 kills in favor of RRQ Hoshi and they only lose Dyren in the process. Panalo na sana yung TLPH doon dahil kapalit ng buhay ni JP. Nakuha nila yung XP laner ng RRQ. Pero with that kill onto Sanji, na-proc na yung kanyang passive. Plus they got a kill onto Sanji. It's not looking good for TLPH ngayon. Pero ang kagandahan dito, okay naman yung execution. It's just that hindi pa talaga nakapag-scale up si Carl at si Yuk TZ. Kasi kung babalikan mo yung clash na yun, ang ganda ng paglapag ng electrifying beats ni Carl TZ doon eh. Yeah. Kulang lang talaga sa damage pa. Oo, kapos sa damage. Lalo ngayon yung typical na Joy build, yung Starlium Sight. Ang problema kasi parang wala kang window. Wala kang oras para i-basic attack dito. Si Rins kailangan magdadash ka kagad kapag pumasok ka dito. If you're the Joy. Kasi alam mo yung impending na paparating na chain of crowd control mula dito sa RRQ Hoshi JP. Will be able to stun up the Dyren here. Ginamit lahat dito kay Phobius pero nakuha na ng RRQ Hoshi dito yung Lord na nahahabulin nila yung natitirang members ng TLPH na may bandang likuran. Tutumba na nga si Sanford at sa Lucas taken down. And si Dyren ay nahabol yung remaining members ng TLPH. JP ayaw pa palisin. Medyo mali yung Spear of Alpha mula dito kay Susujin pero Rins is there to save the day. Pinaghahampas yung kabayo ng mga paniki. MVP talaga doon si Idok. All throughout the clash, ang ginawa niya, nagstay siya sa loob ng Lord Pit kasi alam niyang papasok si Carl TZ to contest for the Lord. Kaya yung moment na nag-dash in na si Carl TZ, kinasana niya kaagad yung implosion to make sure na hindi makaka-retry itong si Carl, hindi makakapag
Yeah. makakapag-wreak havoc onto RRQ Hoshi. So far, ang ganda na pag-execute nila ng Tigreal dito. At ramdam na kagad si Rince. Tumama yung Spear of Alpha, pero might be a counter-attack. Tumama yung Frigid Glacier sa tatlo! Ito na ata yung comeback ng TLPH. Yuk TZ nagwawala na nga ngayon. Dairen, maaaring tutumba sa kamay ni Yuk TZ. Napasubo yung RRQ Hoshi. Tatlo lang yun nandoon sa may middle lane na nakala nila kaya nila labanan yung buong puwersa ng TLPH. Tinamaan sila ng mala-impactong nanginginig na yelong Frigid Glacier mula dito kay Sanji. Pero relax lang muna dahil TLPH uuntiin nilang gapangin dito yung lead na hawak ng RRQ Hoshi. So far, kahit paano magandang bawi yun, especially for Yuk TZ na may late game factor pa rin naman. Pero si Rince, buhay pa, ingan. Ito lang yung isang problema na kailangan harapin ng TLPH. The Sicilian on the backside. Kailangan nilang hanapan ng solusyon. Itong Sicilian ng RRQ Hoshi. As long as makasana ni Idok yung implosion at tapos hindi kumonekta or at least ma-sustain nila yung damage ng mga galing sa RRQ, that could be an opening for Carl TZ na pasukin ka agad itong Sicilian sa likod. Pero ang problema kasi sobrang on point yung mga implosion ng galing kay Idok. Nilapag na nga din ni Sanji yung kanyang Frigid Glacier pati na rin Glorious Pathway ni JP. Hindi matutuloy yung clash. But again, TLPH, unti-unti na nating nararamdaman yung kasakitan ni Carl TZ. At talaga ma-force niya out of position etong si Rince as long as again wala yung implosion ni Idok. May chance ang TLPH. Yeah. For the next Lord fight, ang problema lang ng TLPH dito kompleto yung battle spell ni Idok at pati na ng kanyang ultimate. So medyo may hirapan na naman si Carl TZ to look for an angle to jump onto the backside or even steal the Lord. Pero commendable yung performance niya dito. Hindi pa namamatay yung Joy ni Carl TZ and he's keeping up in terms of farm. So, nandyan yung damage, nandyan yung mobility ng Joy. Kailangan lang talaga nila siguro mabait dito yung implosion ni Idok. And so far, on point yung laruan ni Idok dito. Pero yun yung kailangan basaking cycle ng TLPH. In fact, lamang pa nga si Carl TZ dito kay Sutsujin. Ang dami actually times na akala mo mapipitas na si Carl pero at the last moment nakakatakas pa. So that's a good sign for Carl TZ. Pero this time kinakailangan talaga nilang ma-execute yung Lord Dance na ito to perfection. Si Idok, kanina, kinasan niya yung implosion nung lumapit si Carl TZ. Joy. Pero ngayon, pinagbibigyan na si JP na force out na yung Glorious Pathway. Tinamaan pa nga ng Sanguine Claws na pop yung kanyang revitalize. Pero Idok, what an amazing implosion! Ang dami niyang nahuli doon. Spear of Destruction, may tatamaan. Pero ikakasa nga pa ni Yuk TZ. Yuk TZ nakikibag 1v1 dito kay Toy. Makakaisa siya. Pero ang problema, napitas din siya doon. Isa na lamang ang natitira at si Sanford yun, RRQ Hoshi, who wins that clash. One hit lang, men. One hit lang ni Toy. Yung Moscow kasi tinamaan din ng Bats Impact mula kay Rince. Kinailangan niya mamili kung sino yung sisibatin niya. Pinili niya si Toy. And isang hampas ng Bats Impact and of course yung Synchro Fission na isang Haret was able to take out a Moscow. In a split second, Sanford muntik pang mamatay pero sinundan na nga ni Dairen. Yung Lucas dito ng TLPH, mabubuhay si Sanji, makakadepensa sila dito sa may bottom lane. Pero nakuha ng RRQ Hoshi, yung Lord. Yung abang ni Idok doon sa may mid lane right bush. Ang ganda sana nung entry ni Carl TZ. Nakaapat siya na dash. And makakaabot siya sa Lord pero nireset ng RRQ Hoshi. So even then, hindi ganun kaganda yung timing ng TLPH. And nung nag-back off na sila Carl TZ, doon lumabas yung Flicker Implosion mula dito kay Idok. On to 2 na secure na nga nila yung Lord na nagkaroon pa sila ng unofficial wipeout and now they're gonna go for the conceal. Idok pinangungunahan ng RRQ Hoshi dito habang si Carl TZ doing his best to clear out the minions. Lord marching in the bottom lane. Tumama pa nga yung Sanguine Claws. Napakasakit at tutumba na nga din doon si Sanji. Oh my goodness. Just the sheer combos of RRQ Hoshi as well as the skills being casted and si Sanford dito napapatumba na ata. Ano mga damage implosion mula kay Ito. And tutumba na yung high loss at pa rin na rin yung joy ng TLPH and RRQ Hoshi. Triple kill para kay Toy.